ay tumayo lahat at sa ating pasimula ng ating pagsamba sa Panginoon. Nais ko po tayo ay magkaroon ng katahimikan at ating pangunahan ang una sa salita ng Diyos. Ang sabi po doon sa aklat ng mga awit, magkaingay kayo, may kagalakan sa Panginoon. Ibig sabihin po ito ay yung magkaingay ay sa pagpupuri sa Panginoon. Kaya ngayong umaga, sama-sama tayong lumalapit sa Panginoon habang ako ay lumalapit at samahan po niyo ko sa ating pagdulog sa Panginoon. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Samahan niyo po kami ngayong umaga, Panginoon, lalo tigit sa panguna ng worship team, kasama ang kapulungan sa pagpupuri at pagluwalhati sa iyo, Panginoon. Umaasa po kami, Panginoon, maging ang mga bata ay magkaroon ng pakikisama sa pag-awit at iyong katahimikan na nagmumula sa ating puso ay ibigay natin para sa Panginoon. Ang dalangin po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na lulukob sa amin ngayong umaga sa aming pagpupuri at pagluwalhati sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay aming sinasasalamatan. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, may gusto po akong i-share na verse. Sabi po sa Romans 12:11-13, never let the fire in your heart go out. Keep it alive, serve the Lord. When you hope, be joyful. When you suffer, be patient. When you pray, be faithful. Share with God's people who are in need. Welcome others in your hands. Tunay nga po ang pagmamahal ng Panginoon natin Jesus sa hindi nagmamahal. Amen po ba? Yan, hallelujah! Kaya minsan pa po, sabay-sabay ka natin awitan at purihin ang ating Diyos na buhay!
nga, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon, O Diyos, sa aming mga buhay, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ang umibig sa amin, O Diyos. Hallelujah. Lord God, kung sino man po, Panginoon, ngayon sa amin lahat na may nararanasan, Panginoon, kabigatan ng pakiramdam, mga problema, O Diyos, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang maghari, Panginoon, ang mamuhay sa aming mga puso, Panginoon. Ikaw ang pumiro sa aming puso, sa aming buhay, hallelujah. Purihin nawa, Panginoon, ang iyong pangalan, O Diyos.
Biglang luluha kahit na nagsasaya. Masasay na tutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaro. Magsisipit mo ang tanging di nagbabago. Paging laro ang hindi ang pagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon sa habang panahon, ikaw na ang tulad ng ibig ng banal, biglang luluha kahit na nagsasaya. Masasay na tutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaro. Masasay ko na hindi magbabago. Tingnan mo ang awit ko. Di na pagbabago ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon sa habang panahon, di nagbabago ang Diyos, halina. Buhay mo, walang halin ko sa ibig mo. Sa pag-ibig mo, walang pagbabago, Panginoon. Sa pagmamahal mo sa akin, dahil lumalit na ako'y mahal mo. Panginoon, Panginoon, mula pagkahapon sa habang panahon, di na pagbabago ang pag-ibig ko sa'kin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon sa habang panahon, ikaw lamang ang Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig, Panginoon, sa amin, sa araw-araw. Hallelujah! Tila, Panginoon, hindi ka nagbabago. Ito lamang ang aming Panginoon ang tinataas namin ngayong mga oras na ito sa araw-araw ng aming buhay. Lahat po ay magsabi ng Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Lord. Tunay nga po, Panginoon. Kami ay nakukulang. Kami ay nakakamali. Pero ang pag-ibig mo, O Diyos, sa amin ay hindi nagbabago. Ganon kami kapalad, Panginoon, sa lahat ng iyong nilalang. Kaya, Panginoon, karapat-dapat ka na papurihan, karapat-dapat ka na pasalamatan sa lahat. Panginoon, tanggapin mo, O Diyos, ang lahat
lahat ng aming mga papuri pagsamba sa iyo. Sapagkat kami nagsama-sama dito, Panginoon, upang itaas ang iyong dakilang pangalan. Pasalamatan ka, Panginoon, sa lahat ng iyong ginagawa sa aming mga buhay. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga kapadangan, Panginoon, na natili mo kaming minamahal, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa oras ko ngayon, ang patuloy na pangunguna mo sa bawat isa. Ikaw, O Diyos, sa patuloy na bigay sa amin ng kalakasan, physical, spiritual, O God. Ikaw, O Diyos, ang mag-restore, Panginoon, sa amin. Upang manatili kami, Panginoon, na lumapit at magtiwala sa iyo. Upang anuman ang aming harapin sa aming mga buhay, O Diyos, ay kayanin namin ito na matatag, na nakatayo, Panginoon, sapagkat ikaw ang tunay na aming kasama. Tunay nga, O Diyos, pumapanatag ang aming mga puso, ang aming mga isipan sa mga pagsubok na aming naranasan. Sapagkat alam po namin na meron kaming Diyos na kasama namin sa bawat araw, Panginoon. Kaya dalangin po namin, O Diyos, turuan at tulungan mo kami, Panginoon, na manatili, na lumapit at magtiwala sa iyo. Lord, ikaw, O Diyos, ang manguna, Panginoon, sa aming mga buhay. Maging buhay kaming patotoo, Panginoon, sa bawat tao na makakita ng aming mga buhay, O Diyos. Yung sinasabi namin kami ay Kristiyano, Panginoon, mahayag ka sa aming mga bibig, mahayag ka, Panginoon, sa bawat araw ng aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa tunay na pagpapala na ipinagkaloob sa kaligtasan na aming natanggap mula sa iyo. Nawayon, O Diyos, ay may bahagi namin, Panginoon, lagi sa bawat tao na aming mga kasalumuha, sa bawat araw na yung pinagkakaloob sa amin. Lord, dalangin po namin, O Diyos, sa iyo ang gawain, Panginoon, dito sa bagay-bagay. Maging hanggang doon sa pulo, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na manguna. Sa bawat pag-aawit ka, sa bawat mensahe, Panginoon, ay maging kalugod kami, Panginoon, para sa iyo. Pabigyan ka namin, O Diyos, na mataas sa papuri pagsamba. Ikaw ang mabigyan namin ng mataas sa maluwalhati, O God. Dalangin po namin, O Diyos, sa iyo ang aming pamahalaan. Ikaw, O Diyos, ang tunay na naglagay dito. Sa Presidente, Panginoon, sa kanyang buong kabinete, Panginoon, sa mga senador, sa mga mayor, governor, Panginoon, hanggang sa barangay captain, Panginoon. Lord, ikaw, O Diyos, ang patuloy na manguna, Panginoon, sa buhay nila. Ibigay mo, Panginoon, sa kilang nais mong ituro, Panginoon, kung paano nila pamumunuan ang kailang mga nasa kapwa. Huwag ang pangsarili hangarin, Panginoon, kundi hangarin nila, Panginoon, kung paano nila gagabayan at tutulungan ang kailang mga nasa kapwa. Lord, we ask you, sapagkat wala kami magagawa, Panginoon, kung sa sarili namin katayuhan. Kaya, Panginoon, lapit namin sila sa iyo bilang aming mga leader, Panginoon, ng aming bansa. Ikaw, O Diyos, ang tunay na manguna, Panginoon, sa kailan mga buhay. Ganyan din, Panginoon, ilalapit po namin, Panginoon, ang lugar po, Panginoon, dito sa bahay-bahay. Sa amin na palibot, Panginoon, ang simbahan nga po. Lord, you are God. You are so good, God. Kaya, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, sa bawat mga kasalumuhan na namin, Panginoon, sa paligid dito. Maging buhay kami patotoo, Panginoon. Sa bawat paglakad namin. Lord, ikaw ang kailangan namin, Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay laging nariyan. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa magdadala, Panginoon, ang mensahe sa mga gamit. I-cover mo siya, Panginoon, mightily ng iyong banal na Espiritu. Mahayag, Panginoon, ang iyong salita sa lugar mong yan, na ikaw, O Diyos, ang nanguna. Ikaw, O Diyos, ang tunay po na gumabay, Panginoon, sa kanya. We ask you, O God, because we believe in you. And thank you, O God, for the all things you given to us, O God. Thank you, Father God. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Sa pagkakataon po na pinagkalog po sa atin, sa umagang ito, ay tulinga pong God is leading us into remembering His unending love, na tulinga pong Kanya pong patuloy na ipapadama sa bawat isa. As we give Him praise, as we give Him glory, worship that He deserves, ay tulinga pong it is not just because this month is month of February and reminds us about Love Month. So, we are actually na pinapaalalahanan sa kanyang pong pag-ibig na hindi ho nagmamaling, hindi ho nagbabago. And I'm very sure for each and every one, ito rin nga pong, it's because all of His grace, yun pong biyaya po niya. So, this morning we are about to hear once again a revelation, and I'm quite sure that already na-proclaim na po, and this is a matter of putting our heart once again into His Word. So as we come, I'm gonna once again come in prayer for this morning. Father in heaven, we thank You because You set this day a day where we are to worship You in spirit and truth. This is a day that You have given us an opportunity to proclaim Your goodness in our lives. And for each and every one, Lord, for every generation that we know, sa dakong ito, it is You, Lord, na siyang nagdala for a reason, that is to magnify Your name, to glorify Your name. We ask, O God, that the Holy Spirit will continue to move in our midst, the manifestations of Your power, that whatever our hearts desire, whatever our prayers, whatever we seek, and what we are asking for, it is You alone na siyang magkakaloob. Maranasan, Panginoon, sa pamagitan ng Iyong kapangyarihan. It might be, it is not the whole or the total, but we know, even though ito man na hindi siya, Panginoon, ng pagkakaloob mo, it all comes from You. That we know, God, there is still more to come. Our Father, we thank You. Natulingan po sa dakong ito, puspusin Niyo po ng Iyong pong pag-ibig, puspusin Niyo po ng Iyong pong pagmamahal, puspusin Niyo po ng Iyong pong presensya, na sa bawat isa, Panginoon, ang makita namin, O Diyos, ay Ikaw. Father, I am just Your messenger, and let it be, Lord, that You ang patuloy po na marinig at maranasan. I pray, Lord, for the word that that we're about to be revealed, that Your word, Lord, ito rin ako maging katanggap-tanggap po sa bawat isa. Dito po, Panginoon, ay mapanghawakan po namin. Salamat po, because all of this, as we come and we pray, as we submit and we humble ourselves before You, we ask You, Lord, to bless each and every one. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So 1 John chapter 3, these are only 2 verses. Basahin po natin, mga kapatid, na sabay-sabay, ready begin po. Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag Niya tayo mga anak Niya, at tunay nga na tayo yung mga anak Niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Sa verse 2, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa naihayag kung magiging ano tayo sa inaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad Niya dahil makikita natin kung sino talaga Siya. Salamat sa pagkabasa po ng kanyang mga salita. And this morning po ay ating pong pinamagatan ang ating pong tatalakay sa umagang ito sa pag-ibig ng Diyos nakatingin. Kung ating pong narinig na nakasaan, kung meron man tayo pong titingnan na pag-ibig at kung paano po tayo mag-response according to the kind of love, ay hindi po kung ano ang ating pong maaring maipagkaloob sa Diyos. O kahit po sabihin natin sa ating kapwa, it is always basing on kung ano ho ang ginawa ho ng Diyos sa atin from Him down to us. Kasi kung minsan po, nagkakaiba-iba ho tayo ng pamantayan pagdating po sa usapin po ng pag-ibig. Dahil po marahil po sa upbringing, dahil po sa karanasan, o sa kung ano man marahil po, iba't iba po. Marahil po sa pananaw o sa pangunawa, kahit pa sabihin po iisa pong salita, yung salitang pag-ibig, pero iba-iba ho ng response, iba't iba ho ng pagtugon.
So that is why I wanna emphasize this morning na sa pag-ibig ng Diyos po tayo nakatingin. Sapagat kung ano ho ang basihan ng lahat, ito nga pong ito ho'y nagmumula po sa Kanya. In the next slide, okay? It is a question, ano ang pinakamagandang nakita mo ngayon? Ito man marahil po isang bagay. Ito man marahil po isang pangyayari. Ito man marahil po ay nakita mo ang kusaan ang liwanag, nadama mo ang simoy na kusaan ay medyo malamig, bagamat may konti pong kainitan na rin. Nakita mo na kung saan ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, na kung saan ay maaaring may pagtugon sa iyo. Nakita mo na kung saan dahil po sa naranasan mo, nakasakitan, ay nakita mo ngayon ang kagalingan. Ano ang pinakamaganda na nakita mo ngayon? Yun may isa hong nawa na makita po natin sa ating pong buhay. Every time na sabi nga po kanina ho ng ating pong every gising is a blessing. Talaga naman hong blessing mo sapagkat marami na ho ng mga nauna nakasaan na sa Panginoon. And we are saying nakasaan hindi man lahat marami na napunta sa Panginoon. Yung iba po ay hindi ho sa Panginoon, pero again, may mga nauna na. So, ano ang pinakamaganda na nakita mo ngayon at kung saan ito po ay marami po tayong may sasagot. Marami tayong may pwede pong may tugon na kasaan, pero nawa po, ang pinakamagandang bagay na nakita po natin nawa bilang makasaan ngayon ay yung pong kamanghang-manghang pag-ibig ho ng Diyos sa atin na nasa langit o nag-iba po ng Ama. Amen po ba? It's something po na kasaan, if we realize this na kasaan because of the great love of God na pinagkaloob po niya sa atin po ang pinakamahalaga po para po sa Kanya, ba't hindi niya pinagkait? Walang iba po ang ating Panginoon Kristo. Naman po, yung pong love na ito, ang siya makita po natin ang pinakamaganda. Na bawat araw po natin pong buhay, nawa po makita po natin ang kabutihan ito na isa sa pinakamaganda yung pag-ibig ng Diyos. Lahat ng mabubuti, lahat ng magaganda natin nakikita at naranasan, kung ating pong ititrace po natin, ititrace natin kung saan po nanggagaling every goodness na kung saan maaaring po makita ho natin, nakabutihan, lahat ng yan, kung ating ititrace, walang iba kung saan nagagaling, kundi sa Diyos. At kaya po sa unang talata pa lamang po ng 1 John chapter 3 ay hinihimok na ho tayo. Hinihimok na tayo ng sumulat na si Juan na pagmasdan kung anong uri ng pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama. Nandun na ho, na kung saan balik ko muna kapatid, nandun na kung saan nandun na ho yung pong na sinasabi pagmasdan kung anong uri ng pag-ibig ang pinagkaloob ng Ama. Ito'y kamanghang-manghang pag-ibig na binuo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya next, we can see here that it is something that we focus on God's love and how God's love results in believers becoming children of God. It is something po that we aim, it is something po that we have this goal na kung tayo man po marahil po bilang Kristiyano, we are making it sure na tayo nga po ay talaga ho mga anak po ng Diyos. And for this, we are doing our best as well in order for us na kasi hindi lamang ho tayo, kundi po ating ibahagi din po sa iba for them as well na maging children of God. Alam niyo ho, nakasanay itong mga batang yan, kapag every time na ako po napapunta ko dito, tuwang-tuwa ako sa kanila. Nakasaan mga batang yan na sumasayaw, kahit po mga bata na nariyan, tuwang-tuwa ako. We do have kids outreach in Manggahan, in San Isidro. We do have in Pulok, sa Mahogany 1, and meron din po tayo ngayon sa South Point, mga bata po na tinuturuan. Gaano po kahalaga para po sa mga bata na pasaan, para din po sa atin, at maging po sa pananaw po ng Diyos, gaano kahalaga ang salita ng Diyos na ating binabahagi habang bata pa sila. Alam mo natin kung saan yung magiging impact nito para po sa kanila. Bagamat hindi mo tayo after na kung saan sila ho ay ma-convert, hindi tayo after na kung saan maging member po natin sila. What we are after is that we are just putting unto them the goodness of the Lord through His Word na binabahagi po natin. Hindi tayo after kung ano man marahil po, kundi po after po tayo sa gusto ko ng Diyos na habang bata pa sila, ibahagi natin sa kanila sapagkat yung po mga batang ito, mga bata dito, mga bata na kusaan man, ay mahal na mahal ng Diyos. Kung paano mahal na ng ating Panginoon, ganoon din po sila. Sino sa atin dito, nagsimula pa lamang po sa Sunday School at ngayon po ay ginagamit na ng Panginoon. Marami na po, kahit po sabihin natin dito. Sa atin po sa Mother Church, napakarami na. Nagsimula sa Sunday School at kung saan sila po'y ginagamit na ng Panginoon. In what way? With their talents.
pagsayaw, pagkanta o kung ano man. But we are also molding them. Minomold din natin sila that not only on that part, na sila po ay maging kagamit-gamit sa pamagitan po ng talento, but also kung saan man sila naroon. Sabi nga po, it is their mission field. Some of them ay student and they have classmates or best friends or friends o ano man. Yun po ang ating pong ina-emphasize na it is them that who will reach out those friends nila or classmates nila, share the gospel. This is something po that reminds again that it is a believers that we should be that becoming children of God. And becoming a child of God, next slide, becoming a child of God is seen as a great sign of love. Saan po galing? From God the Father. Pagiging mong mananampalataya, pagiging pong isang mga anak ng Diyos, ito po is a great sign of love. Nakasan po in the next slide, John specifically mentions that believers are not only called children of God, but believers truly are God's children. Hindi lamang po basta dahil po tinawag na mga anak ng Diyos, kundi po ang katunayan, sila po, tayo po talaga po anak ng Diyos. Sa ating pong pananampalataya, sa ating pong pagtanggap sa Panginoon. And next slide, this closely connects with the words of John 1:12. Familiar po sa atin. But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Pinagkalooban po ng karapatan ng pagiging anak. The next slide. John then notes why unbelievers do not know believers, because unbelievers do not know Christ. And then as John used the concept of knowing, more than just information, it refers to a sense of intimacy, fellowship, and connections. Yun mo ang kapagkakaiba naman mo natin sa mga hindi mananampalataya. Sa mga hindi mananampalataya, hindi ho sila naniniwala, wala ho silang lubos na pagkaanak sapagkat wala ho yung tinatawag na intimacy, fellowship, and connection. Pero sa atin po ay meron. Pero sa mga hindi mananampalataya ay wala ho ito. The unbelieving, next slide, the unbelieving world does not have a relationship with Christ. Therefore, they have no relationship with God's children. Wala ho sila pong ugnayan po sa atin. Because we are being called as the God's children, and for those who do not believe, they are not being called God's children. So we don't have any connections from them. So, the next slide, John next refers to his readers as his beloved or dear ones. Being a child of God is not future event for the believers. Hindi ito para po sa inaharap. Ang sabi mo ng Bible sa John 1:12, next slide, we are God's children from the point when we believe into eternity future. The moment that we believe ay kung saan we are already called children of God. Hindi po that papunta tayo kundi pagdating doon tsaka lang tayo po magiging anak. No, kayo pa lang. Ngayon pa lang, kaya po yung pong tinatawag nating assurance ay napaka-importante. Assurance in such a way na alam natin sa ating mga sarili kung sino talaga ho ang tinanggap. Ngayon mga kapatid, tingnan natin itong tatlong ito na kasaan ay nais ng Diyos in the next slide. Nais ng Diyos ng lahat ng Kristiyano. Again, as I have said, Kristiyano, believers, okay? Mananampalataya, sumuko, tinanggap ang Panginoon. Nais ng Diyos ng lahat ng Kristiyano ay manatiling nakatuon sa kanyang kamanghang-manghang pag-ibig para sa atin. Nais po niya na tayo po'y tumingin. At ang unang-una po, dahil po nakakatulong ito sa atin ang kahalagahan ng kanyang pagmamahal. Ito po pala ho ang isa ho sa dahilan na kung saan, kung bakit po nakatuon po tayo sa kanyang kamanghang-manghang pag-ibig, sapagkat ito po'y nakakatulong sa atin, sa napahalagahan po natin, bigyan po natin ng importansya, unang-una po, hindi ho sa tao, kundi ho sa Diyos. Kaya sabi po ng 1 John 3, pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayo yung mga anak niya at tunay na tayo yung mga anak niya. Meron mo, ang sa ibang lingwahe po yung pagmasdan. Dito po yung pag-isipan ninyo. No. Can you think of it? Pag-isipan ninyo. No. The author, it is John, nag-i-emphasize na sinasabi niya, pag-isipin ninyo, pagmasdan ninyo. Kung gaano po, nakasaan dito po yung ang nais niya ay gusto niya na pagkatingnan po natin at pahalagahan po natin ang pagmamahal ho ng Diyos. Kaya nga po, sa paanong paraan, ang sabi po ng Roma chapter 5, next slide we can see here, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo
para sa atin, biruin mo. Kung ating po talaga hong pagmasdan, kung ating pong mali pong pag-isipan ng gusto, kung bakit po, napakahalaga po. Yung po pagmamahal ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi dahil sa mabait ka, dahil ikaw ay matulungin, kundi po, kahit po nang tayo makasalanan pa. Ano sabi nito? Si Kristo'y namatay para sa atin nung tayo makasalanan pa. Hindi pa po tayo po believers. Unbeliever pa tayo. Wala pa tayo sa kaliwanagan. Nasa kadiliman pa tayo. What the Lord God, the Father God did, because of His great love, He offered His Son, the only Son, because of His great love. And that's why in John 3:16, very familiar for us. That's very familiar na alam natin that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Because of His great love, yun ho ang ginawa ho ng Diyos. And that is why, pagmasdan natin muli. Pag-isipan mo natin muli kung gaano po kahalaga ang pag-ibig na ito ng Diyos. Tayo ng mga mananampalataya, we are literally true children of God. At tuloy nga napapasalamat tayo. We are sinners saved by grace, but we are not just sinners saved by grace, but we are we are to become part of the family of God, pangkapamilya. Kaya nga kapag tayo po yung nakakatipon, isang pamilya. Ang sabi ko ng chapter 1, verse 12, sa Tagalog, ang lahat na tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. And then in verse 13, ngunit naging anak sila ng Diyos hindi sa pamagitan ng physical na pagkasila o dahil sa pagkagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Ito po, this reminds us and tells us that we were being born again spiritually. Hindi ho sa pamagitan ng laman. When we receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, and with that we praise Him. Pinupuri ho natin ng Diyos, but also we must remember, alalahanin din mo natin, naging anak sila ng Diyos hindi sa pamagitan ng physical na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Pero kung babalikan po natin ang verse 12 ng lahat ng tumanggap, sumampalataya sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatan. Isa ho lamang po ang tunay na anak, walang iba po si Jesucristo. We are only being adopted. Adopted lamang po tayo. And that's why we should remember that we are only adopted into the family of God. Na kung paano po sinabi ho ni Apostol Pablo ang mga katuluhanan nito sa aklat po ng Efeso chapter 1, sabi po niya, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo Jesus, na siyang nagpapala sa ating kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa kalangitan. And the next slide, ayon sa pagkapili niya sa atin, bago itinatak ang sanlibutan upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ang 5, tayo itinalaga sa pagkukupkop. Tayo itinalaga sa pagkukupkop. We are only being adopted upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan through Jesus Christ ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. So that is why we must remember, we become His children, but adopted through Jesus Christ sa pamamagitan po ng ating Panginoon Kristo. Sabi ho ng Efeso chapter 1, sa verse 6, para sa ikapupuri na kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ang walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Sa kanya ay mayroon tayong katubutan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating makasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Meron ho na alam naman natin, hindi ho lahat ay pinagkalooban ho ng pagkakataon na magkaroon po ng totoong anak. And that's why yung po mga nagkaampon, kapag ho nabigyan ng pagkakataon through adoption, ay talaga naman makikita nyo ho yung pong labis po na kagalakan na masasabi nila na parang na-fulfill po para sa kanila yung pong kanilang po pagiging mga magulang. There are some nakasan po na pagkaitan. Yan ho katotohanan. They are not being blessed with children. So what they did is they adopt the child. And may iba ho na pakiramdam na tila po sila ho ay kahit pa sabihin po biologically talagang totoong anak sila, pero pakiramdam nila parang hindi sila anak. Is that happens in reality? Meron po.
Meron po sa realidad na kung saan may mga totoong anak, pero pakiramdam nila dahil po sa ginagawa sa kanila ng kanilang mga magulang, instead of love, ay hate ang kanila pong nararamdaman. There are people, there are children na kasang ganun ang pakiramdam. Naalala ko po, ito po ay on my own experience as a son. And for some of you, ay maaaring alam po ang buhay ko. Ako po ay bata pa lang, ang kasama ko lang ay ang mama ko. So siya po nag-raise po sa akin. At saan ako ay kasama po, kami po ay nanggaling po na ako'y magkamalay ay nasa lugar na ako ng Davao City, kay Duterte. At kung saan po, ako po ay kasama ko ng aking nanay, sapagkat aking nanay po ay pumasok po bilang katulong. At ako po ay dahil po, siya ay stay in, kasama ako doon. Pero there were times in my life na kung saan ay tumimo sa isip ko na totoo ba talaga akong anak? Bakit po? Bakit po ganun? Sapagkat narinig ko po mismo, and I'm sure there are also here na narinig din sa mga bibig ng mga magulang na sinasabi, sana nung bata ka pa, ay hindi na kita iniluwal. Sana nung bata ka pa, ay pinatay na kita. Sana nung bata ka pa. Maraming ganun. Ako personally, narinig ko yan sa aking ina. Sana nung bata ka pa. So, kaya ho, medyo ho, kapag ganun ho ang pananalita, na kahit po, biologically anak ka, iba magiging pakiramdam mo. Iba ho magiging feeling mo, na kasaan, totoo ba na ako'y anak nito, ako ba'y mahal nito? There are some na kasaan ay pinagkakaitan ho ng totoong pag-ibig, ng totoong pagmamahal. Pero ho, if that is what we feel, bagamat po alam naman mo natin na kasi it might be, it is just na pagkakadulas, marahil po, kung wala mo marahil po problema, minsan, yun ho ang nasasabi. Pero mayroon mo talaga ho, na dahil po sa, kung anumang marahil po na karanasan ay sinasabi po sa totoong anak. Pero kung yan ho ang experience po natin, yun po ang nararamdaman po natin, na tayo ho bilang po mga anak, sumasama ho loob natin, kung minsan, at kung madalas, isa lamang po ang isa pong patuloy po na ating pong pakatingnan na klase po ng pag-ibig at hindi mo ipagkakait po sa atin na pag-ibig na yan, pag-ibig po ng Diyos. Pag-ibig po ng isang magulang, ng isang makalangit na magulang, ang Diyos na kasaan kailanman hindi niya pagkakait ng pagmamahal at patuloy niya paparanas po ang kanya pong pagyakap, ang kanya pong patuloy po na care po sa atin. Unlike we're not saying na kasaan itakwil ho natin yung ating po mga biological parents. We are to respect them. But if we feel that something po na kasaan it is not right for them, na kasaan tinatrato tayo niya hindi maganda, okay, just remember that there is someone who is above. It's God. As a parent, as God, who is the Creator, who never changes. Yung klase po ng pag-ibig na ibibigay niya po sa atin. Siya ho, ang Diyos na pumili po sa atin. Inialaw ho ng Lord na tayo po'y mag-exist sa mundo to kahit pasabihin po ang magulang natin imperfect. We are still also imperfect. But He chose us. Pinili niya tayo at minahal at mamahalin niya tayo. We exist in this world because of God. Ginamit lamang ho ng Lord ang mga magulang ho natin. But again, to the point, kung saan po tayo nakatuon sa klase po ng pag-ibig na kayang ipagkaloob at hindi nagbabago, it's God. So lahat po ito dahil po sa kahangang pag-ibig ng Diyos na puno ng kanyang pumasaganang biyaya. So that is why once again, if we feel with our parents or guardian that we are being hated, they don't treat us really the kind of love, yung klase po ng pag-ibig na gusto natin, yung care, maaaring hindi na ipagkakaloob. Again, we must continue to show them love. That is our response, especially the love of God. The love na pasan po, na tinitingnan natin, galing po sa Kanya, at yung pong klase ng pag-ibig na yan, ang ating pong ibabalik para po sa iba, na maaaring pong ang kanila pong binibigay po sa ating kapaligtaran sa gusto natin.
So that is why sa Diyos po tayo tumingi sa klase po ng pag-ibig. Pinatunayan po ng Diyos sa kanyang pag-ibig para po sa atin, sobra-sobra po. At hindi mo mapilang kung mapag-usapan po yung pag-ibig po niya. He gave us so much. Kaya nga po, gusto kong balikan po, sabi po ng John 3:16, yung kasan po, for God so loved the world. No, it is so much. Higit, sobra-sobra. Hindi niya mabilang. And ito po, as a proof, pinatunayan ng Diyos sa pamagitan po ng kanyang bugtong na anak who died at the cross on our behalf. At tatanggapin tayo ng Ama sa langit, makasama bilang kapamilya kung tatanggapin din po natin ang kanyang pong anak na walang iba si Kristo na namatay para po sa atin. Mga kapatid, if we are not really sure of our salvations, if we do not receive Christ in our life ng buong puso, this is about time na kung saan examine natin. Examine natin. We must make it sure na yung ating pong buhay ay talaga pong nandun po pagtanggap po natin kay Kristo. So, nais ng Diyos, next slide, nais ng Diyos na ang lahat ng Kristiyano, tayo ho, ay manatiling nakatuon sa kanyang kamangha-mga pag-ibig para po sa atin dahil una po, nakakatulong ito sa atin na pahalagahan ang kanyang pagmamahal. Bigyan ho natin ng importansya. Iba ho yung pong word ng pagpapahalaga na saan ay kumpara po sa binibigyan natin sa tao, pero mas higit po ang pagpapahalaga natin sa pag-ibig ho ng Diyos sa atin. Pangalawa po, naibig ho ng Diyos na tayo po ay manatiling nakatuon sa Kanya. Pangalawa, next slide. Dahil ito po ay nakakatulong sa atin na ang mundo ay hindi ho tayo tanggap. This word, this sinful word, ito po ay nakakatulong sa atin na ang mundo hindi tayo tanggap. Ang sabi po ng 1 John 3, kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. There are people in this world na talaga they don't accept kung ano man, marami po tinanggap natin at sinasampalatayan po natin when it talks about Jesus Christ. Because for them, it might be they exist for something, but they don't really believe na pasal po, it is God, it's through Jesus Christ na from the very beginning, in the book of Genesis, ay naroon na siya sa creation. Although po, wala ho yung word. Wala ho doon from the very beginning, wala ho yung word na Jesus Christ from the very beginning of creation. Pero ho, kung ating pong naunawaan po ang Biblia at ang history, ay naroon na ho ang Panginoon. Pero ganun po man, marami ho ang mga hindi kumikilala talaga sa Panginoon. In the next slide, in Amplified Bible says, the reason that the world does not know, they don't recognize, they don't acknowledge us as tayo ng mga manampalataya is that it does not know or recognize or acknowledge Him or as God. Kasi hindi talaga nila ho kinikilala ho ang Diyos. Hindi ho nila nire-recognize ho ang Diyos. Kaya maraming tao, in the next slide, yan ho, ang itsura. Born again? Praise the Lord, praise the Lord. Alam nyo, mayroon pong mga nagte-testimony na kung saan sila ho, magamat nakakilala na sa Panginoon, pero no sila hindi pa nakakilala, ang kanila pong pakinig, ang kanila pong pananaw, ang kanilang pagkilala, na katulad po natin, ay iba ho. May kasama ho panlilibak. Praise the Lord, kasi narinig daw eh. No. Narinig yung word ng born again. At ito yung mga tao na kasal talaga wala hong lubos sa pagkikilala sa totoong Diyos at kung saan para sa kanila ay may panlilibak pa. Nalala ko ho, during the time na ako po ay nasa Antipolo pa. Kasi during may kamataan, kami ho ay nasa labas at kami tuloy-tuloy ho ang gawain. Yung crusade ho ay talaga naman ho ginagawa naman namin noon. Ang ginawa ho sa amin ay talaga naman hong puro ho pangbabastos at kung saan kapag may dumadaan at binabastos ang gawain, hanggang to the point po, mayroon nang nababato. May nabato ko talaga physically. Bagamat po walang tinamaan sa amin. Pero ho, yung po tao na nabato, yung tao po na kasal ng bastos, ay sa kahabagan ho ng Diyos, nakakilala sa Panginoon. Mayroon pa ho isang ho na totoo ho ito nung yung aming church ay nasa Angono.
Kami po ay nasa Antipolo. Yung aming church sa Angono ay kung saan meron ko doon na medyo ho talagang maloko din. Dahil po, during service, alam niyo ho, buti sa labas. Naghagis ho ng granada, buti sa labas. Sumabog ko yung granada. Lagi sabi ko nga, buti sa labas eh. Kasi ho, yung may partition pa ho yung pinto at kung saan ho, doon tumama ho yung granada. At kung saan ho na mabalitaan namin sapagkat i-report sa police. At kung saan siya po, ay of course na parusahan. Pero yung pong naghagis na yun ay nakakilala sa Panginoon. Bakit na sana kung ganon? Pero hindi ho lahat ay ganon. Hindi lahat ng tao na kung saan ay talaga naman hong kikilala, i-acknowledge ho ang Panginoon. Marami ho ang kung saan ay lilibakin ka. Born again ka, praise the Lord ka pa, pero buhay mo ganon. Ano? Marami hong ganon. Kaya mo, we need to realize that we as Christians, some are gonna hate us. Some are gonna reject. Ito ho ang takbo ng mundo. Kung titignan po, maraming mga bansa no, kung saan nire-reject ko si Jesus Christ. Ano ang karamihan po? Muslim. At yun po ang isa po sa katotohanan. Because of those people who hate us, they don't know and they don't acknowledge God. Kaya nga po, bago pa ho, yung po pangyayari ng ating Panginoon Kristo po ay ipako sa krus on the night. Sabi po na John 15, sabi po, next slide, sinabi pa ni Jesus, kung napupuot sa inyo ang mga taong makamundo, alalahanin nyo na ako ang unang nilang kinapuutan. Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo. If we are part of them, they're gonna love us. But if we stand on our faith, kung sino talaga ho tayo, ano? Hindi ho dapat mo tayo na kasaan ay napapabilang po sa kanila. We must stand kung sino po tayo. Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo. Pero hindi kayo kabilang sa kanila. Kundi pinili ko kayo mula sa kanila. Kaya napupuot sila sa inyo. Meron po isang kwento, totoong kwento, na kasan po sa Pakistan. Ito babae, ito Muslim mo siya dati. At kung saan dahil po siya ho'y umalis sa pagiging Muslim, ang ginawa ho ng kanyang uncle, maging po yung kanyang pong father-in-law, talaga hong binitbit ho siya sa kulungan. Of course, sinaktan ho muna. Sinaktan siya na matindi, binitbit sa kulungan. No, mabuti na lamang po nung siya ho'y nasa kulungan. Bago pa ho na siya nasa kulungan, alam niyo kung ginawa ho ng kanyang uncle at maging po ng kanyang pong father-in-law, pinainom ho ng lason. Buti ho, hindi talaga natuluyan. Kasi pagdating po sa kulungan, ay kung saan mayroon po mga pulis na tumulong na makita nila na nasa ganun po kalagayan. It happens in Pakistan as a Muslim country. Para sa kanila, para pong bastos na kapag ang pagiging Muslim ay itakwil. So that is their punishment. Matindi ho ang naging parusa. Mabuti na naman po sa atin sa Pilipinas kapag nangaral ka ay hindi ka parusahan. Hindi ka ikukulong. Kahit ho anong sigaw mo dyan sa labas, hindi ka ikukulong, hindi ka sasaktan. Pero napakarami po mga Muslim sa atin dito sa Pilipinas. Pero malaya po tayo na makapangaral ng salita ng Diyos patungkol po sa ating po Panginoon Kristo. But there are some people dito maging po sa ating pong bansa na alam naman natin, they will also reject, they will also na hindi mo nila po tatanggapin kung ano ang ating po pinapangaral. Pero hindi mo dapat tayo po magpatinag. Even though nakasaan there are so many. Akala ko lang natin nakasaan dahil po sila po ay just sila po ay lumalagpas lang sa ating po pangaral. Sila po ay misa po talagang hindi mo tayo naiintindi. Akala ko natin nakasaan ay okay lang po yun, pero totoo po. They made a rejections kung ano yung ating pong pinapangaral. It's Christ. Pero gano'n pa mo po, huwag po tayo magpatinang sa rejections na sa kapaligiran po natin. Pagkos buong tapang po natin ipagpatuloy na ibahagi po ang salita po ng Diyos. Ang sabi nga po, ito po inaawit po natin. Nakasan very familiar po na awit na ating inaawit. Ang awit po ay tunay nga pong nawa po, pagbibigkas, hindi lamang po basta po dahil ito po ay nasa lyrics. Ito po ay pagbibigkas ng ating mga puso na kung paano po na ang mundo ay maaari pong mapuot sa mga totoo ho, nagpapahayag ng salita ho ng Diyos.
Maaari pong i-reject kung ano man, marahil po ang ating pong pinapangarap. Pero agad sabi mo po, huwag po tayong magpatinag. Ano ang sabi ho ng awit? Shout Jesus for the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Yun nawa po ang patuloy ho na ating po pakanaisin na ipahayag po natin po ang salita po ng Diyos sa pamagitan po ni Kristo na namatay dahil sa ating mga kasalanan. And we need Jesus Christ. Everybody need Jesus Christ. They need Jesus Christ. Kung paano po tayo na kailangan natin si Kristo. Nakikita ko po nakasaan sa ilan sa ating po mga kabataan dito po, at nakita ko nga po ngayon nakasaan si Brother Davis. No, asa si Brother Davis sa labas. No, I saw it in social media and I'm grateful sa kanyang buhay na kasal with boldness and courage with his fellow Christian na kasaan they are proclaiming the gospel of God. I think dito sa may bandang hong pagliko ho dyan at meron pa lugar na sila po ay talaga nagpapahayag. I saw also a very young boy, maliit pa, no, nangangaral ng salita ng Diyos in the street. Actually ho, ginagawa na rin natin yung dati. Pero nung pumasok ho ang pandemic, ano mo nangyari? Natakot. Nangangaral ho tayo sa hospital. Nung pumasok ang pandemic, wala na, natakot na. Nangangaral po tayo sa kulungan, nung pumasok ang pandemic, although po, sa ngayon, ay meron na ulit. Pero karamihan po, na tila ho, nag-enjoy na lamang. At nasanay na po. At wala na ho yung alam ng puso. Hindi na ho nakatingin sa pag-ibig ho ng Diyos, na natingin na lang. Kaya ho, with all that rejection, dapat po, hindi ho lamang yung mga kabataan ito ang makita ho natin sa lansangan na nangangaral. Hindi natin sinasabi na sa lansangan lang. Kung saan po tayo naroon, sabi nga po, it is our mission field. Ipangaral ho natin, ibahagi po natin ang salita ho ng Diyos, ang kabutihan po ng Diyos. Regardless kung pinakikinggan ka man o hindi. But what is important ay we are proclaiming it. Wala po sa atin kung ito po ay magbubunga sapagkat Diyos po ang magkakalobo nito. Ang sa atin po ay magtanim lang. Kung yan man ibubunga, Diyos ang nagpahintulot. Kung mayroon man marahil po na kukuha ng binhi na ating pong itinanim, ang Diyos din po ang nakakaalam. Of course, alam mo natin kung sino ho ang kumukuha ako ng binhi, ang kaaway po yan. So that is why, bigyan po natin po ng importansya ang pag-ibig po niya. Nakatutulong po ito sa atin na palagahan ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal. At pangalawa po, nakakatulong ito sa atin na ang mundo ay hindi ho tayo tanggap. Kung ang ating po pag-uusapan na tayo po yung mga mananampalataya, hindi tayo tanggap ng mga hindi mananampalataya. Kasi ang akala nila na sa pagka pinag-usapan ay born again, ay napakataas ang antas ng pagiging isang klase ng tao. Nakakala nila hindi nakakamali. Nakakala nila walang kasalanan. Ano po? So again, ito ho ay pagpapaalala po sa atin. Next slide. Nais na Diyos sa lahat ng Kristiyano manatili nakatuon sa kanyang kamangha-mangha pag-ibig para sa atin dahil una, nakakatulong ito sa atin na pahalagan ang kanyang pagmamahal. Pangalawa po, nakakatulong ito sa atin na ang mundo hindi tayo tanggap. Pangatlo po, nakakatulong po ito sa atin na makapagbigay kaaliwan sa mahirap na sitwasyon. Ang realidad ng buhay na ating pong ginagalawa sa ngayon, hindi ho lahat po'y ginhawa. Nangakala ho natin na pag naging born again ka ay talagang magiging maginhawa ang buhay. Of course, that is part. But not at all. Hindi ibig sabihin na lagi na naman tayo nasa taas. Minsan po'y dumarating na nasa ito ng ating pong buhay po na ating pong maranasan po yung hirap. And yan po ay realidad. Sabi po na 1 John 3 verse 2, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa naihayag kung magiging tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo,
tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Hindi natin alam, hindi pa nahihayag kung magiging ano tayo sa inaharap, pero we are in this world. Sa realidad, we are existing kung ano ang realidad sa ngayon. Dito muna tayo, alam natin po. Sa hinaharap, kung tayo naroon na, ay alam naman ho natin na doon wala nang hirap. Pero while we are here, in this world, we know for sure there is. Nandiyan pa ho ang kasakitan, nandiyan pa ho ang mga pagsubok, nandiyan ang kawalan. Nandiyan ho na kumisa po ay nag-aaway. Buhay mag-asawa, pamilya. Bahagi po yan. So, no matter what kind of things might be, ano man marami po ang mangyari po sa atin, sa ating pong buhay, ano ho ang ating pong pakabalikan? Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Pero ganun pa man po, balikan mo natin, mga anak na tayo ng Diyos. We are to go back and remember kung sino tayo sa kanyang harapan. In spite of our situations, in a difficult situations, kung ano man marami pong sitwasyon, kung ano man kabigatan, kung ano man hirap po, ay atin naman pong alalahanin kung sino po tayo sa kanyang harapan. Tayo po ay mga anak ng Diyos. And that reminds us na basan as our way of comfort. As our way of comfort na despite of all the troubles and sufferings po, meron po tayo. Pero babalikan pa rin natin, anak naman ako ng Diyos. Kahit may hirap, kahit may mga pagsubok, pero sa bandang dulo, anak naman ako ni Lord. This is just a temporary, and then anak ako ni Lord, and then the future, alam mo natin, na everything na sufferings po natin in this temporary world, in the future with the Lord, hindi na natin maranasan pa yung po sufferings na ito. At yun po ay dahil po tayo po ay ang mga anak ko ng Diyos. Tayo po ay magiging kanyang mga anak in a perfect place na makakasama mo natin siya. And that is why in Revelation chapter 21, the same author, it's John, si Juan. 21 ng verse 1, sabi po, pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. And verse 2, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na yon ay tulad ng isang babaeng kakasal, handang-handa na at gayak na sa pagsalubong sa lalaki ang mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Mananahan na siya kasama nila. Sila'y magiging mga mamamayan niya at siya'y makakapiling na nila at magiging Diyos nila. Paapahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan, wala nang iyakan, wala nang sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. This is John who wrote ng ating konteksto in 1 John chapter 3, verse 1 and 2. The same author kung paano niya nakita yung pong kagandahang loob ho ng Diyos ito. Napatutunguhan po ng mga mananampalataya. Napatutunguhan po ng kanyang mga anak. We are going to a perfect place because we're gonna be a perfect people sa harapan po niya. Nasabi nga po sa Philippians chapter 1 verse 6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Pagbabalik po niya, sa kanyang pagbabalik, kung anong nasimulan po niya, sabi ko, ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na simulan niya hanggang sa araw ng pagbabalik po niya. Mga kapatid, it is now remembering God's love and seeing God's love. Yun ho ang ating pong pakatingnan. Huwag na tayo pong umasa ng kasaan ay pagdating po sa pag-ibig ho ng tao, bagaman po maganda rin. Gusto rin ho natin. Pero kung minsan po, may kakulangan. Lalo na, ilang araw na lang, Valentine's na. Baka ilan sa inyo nag-expect na huwag umasa.
umasa na lang kay Lord. Umasa ko tayo kay Lord na kung saan yung kanyang kayang ibigay ay hindi yung kayang ibigay ng tao. Na kung saan itong pag-ibig na ito ay hindi yung katulad po ng pag-ibig ng tao. As we conclude mga kapatid, ito po ay tiyak na pangako para po sa lahat na nakakilala kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. This is for sure. Ipagkakaloob po niya sa atin. Next, kaya patuloy na magtiwala po tayo sa Panginoon Jesucristo. Huwag tayong manghinawa na magtiwala po sa ating Panginoon. Next, huwag po tayong tumigil sa pagtingin sa pag-ibig na ibinuo sa atin ng Diyos Ama sa pamagitan ng krus ni Kristo Jesus. Kaya nga po, it is something po na kung saan na ipakatingnan mo natin at pag gawin nating basihan palagi yung pong pag-ibig ng Diyos sa pamagitan po ni Jesucristo na ibinigay para po sa atin. No? Huwag po tayong tumigil sa pagtingin sa pag-ibig na ibinuo sa atin ng Diyos Ama sa pamagitan ng krus ni Kristo Jesus. At ating gawin, next slide, at ating gawin ang lahat ng ating makakaya. Gawin mo natin. Ako po naniniwala na kung saan po may magagawa ko tayo. May magagawa ko tayo kung may nakita ko tayo kung nangangailangan. Hindi sa lahat ng oras ang mga nangangailangan ay pera agad ang ating pong may tutulong. Marami ko tayong may tutulong. Marami tayong may tutulong na hindi lamang po pananalapi ang pwede nating itulong. Marami po. Kaya po, gawin ho natin ang lahat ng ating makakaya upang matulungan ng ibang tao na makita ang pag-ibig ng Diyos, na makita din po nila ang pag-ibig ng Diyos. Ito ho ang ating may tutulong. Kaya nga po, gawin ho natin ang ating makakaya, ang lahat ng ating makakaya upang makita din po nila ang pag-ibig po ng Diyos. Mga kapatid, nawa po ang buwan na ito, buwan na sinasabing Love Month, ay kung saan kung meron tayong pagbabasihan at pakatingnan, it's the love of God the Father who gave His only begotten Son because of our sin. Because we are in darkness, He gave His only begotten Son who died on the cross para po sa atin. Shall we all stand, mga kapatid? Can we take this moment po to recall or to remember the love of God? And let us also remember who we are, na tayo po ay hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Can we just remember and as we see ourselves kung sino tayo sa ngayon, kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin sa ngayon, at kung ano pa ang magagawa ng Diyos sa atin sa hinaharap. Ang Panginoon, ang Diyos, ay nangungusap sa bawat isa po sa atin. Kung sino tayo dati at sino tayo ngayon. Na dati, makasalanan. Hindi pa ho tayo nakakilala pero namatay at ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ni Kristo dahil sa ating mga kasalanan. Namatay siya. Kaya po, alalahanin po natin ang klase ng pag-ibig na ibig ng Diyos. Ito yung ating pagpasihan, ito yung ating tingnan. Sa patuloy po natin paglapit sa kanyang po presensya. Hayaan mo natin ang mga puso po natin, ang isip po natin, ang buhay po natin na katuon sa Diyos sa oras na ito. If we want to give Him praise, if we want to thank Him, this is our time.
to really acknowledge Him, to really express what is in our heart. Let us pour it unto the Lord. Yung pagyakap niya sa kabila ng ating karumihan. Yes, Lord. Sa pag-ibig mo, hindi pinagkait. O Diyos, hayaan, ngayon'y aking masuklian, dakila mong pagmamahal. Dito kami, O Diyos, sa dakong ito. Alay ko sa'yo, Panginoon, buhay ko, Yes, Lord. aking buong ako, sa'yo ang hain ko, buhay ang aking katawan at pagsunod sa iyong kalooban. Pag-ibig aking ibalik sa pag-ibig mo, hindi pinagkait. O Diyos, hayaan, ngayon'y aking masuklian, dakila mong pagmamahal. Pinakahayag mo, Diyos, ang aming dami ng aming mga puso at pag-ibig. Sa pag-ibig mo, hindi pinagkait. O Diyos, hayaan, ngayon'y aking masuklian, dakila mong pagmamahal. Dakila mong pagmamahal, aming Ama. Ang tunay pong iyo pong pinagkaloob na sa buhay po namin, kung paano sa simula't simulan nung pumasok, O Diyos, ang kasalanan, walang ibang kaparaanan upang sa kapatawaran na hindi kayang tumbasan ng anumang handog na hayop, kundi yung iyong pong anak na kaisa-isa na sa tanging kaparaanan mamatay sa krus para sa aming mga kasalanan upang kami magkaroon po ng kapatawaran. At hindi lamang kapatawaran ang iyong pinagkaloob, kundi buhay ng malahanggan na sa iyong inihanda, O Diyos. Hindi sa mundong ito, dahil alam namin ito po ay aming iiwanan, kundi sa mga pangako mo na isang lugar na mananangan ang iyong mga anak. Na sa mundong ito na maraming mga pagsubok, maraming suliranin, na may mga kalungkutan, na may mga kasakitan, na kung ano man maraming, O Diyos, na maraming kinakaharap po ng sino man sa iyong pong inihanda, ay tunay nga po, O Diyos, doon ang iyong pong Panginoong presensya mananangan. At sa lugar na yun, ay wala na, Panginoon, ang anumang mga pagsubok o anumang Panginoong hirap na pinagdadaanan po namin sa mundong ito. Dakilang Diyos Ama, nagpapasalamat po kami
Sapagkat lagi mong pinapaunawa ko sa amin, lagi mong pinapaalala sa amin kung sino kami sa harapan mo. Inibig mo kami at patuloy mo kami iibigin. Niyakap mo at yayakapin mo kami. Dahil ikaw po, Panginoon, ay Diyos na tunay akong puno-puno ng pag-ibig. Hindi nagbabago mula pa noon at ngayon magpakailanman. O Diyos, sa dakong ito, na tunay nga, Panginoon, nakatuon, nakasentro po sa iyo ang aming puso at isipan. Bawat buhay mo, Diyos, nasa iyo, Panginoon, ay kumikilala. Nasa iyo, Panginoon, ay nakatuon. Nasa iyo, Panginoon, ay umaasa. Nasa iyo, Panginoon, ay tumutulog. Nasa iyo, Panginoon, lumalapit sa oras na ito, Diyos. Kami po ay patuloy po na sa iyo kumikilala, sa iyong magagawa, sa iyo pong walang sawang biyaya, sa iyo pong walang sawang pag-ibig. Nasa dahong ito, Panginoon, it is you, Lord. Ikaw po, Panginoon Jesus. Ikaw po, Banal na Espiritu. Ikaw po, o dakilang Ama, ang maranasan, ang aming kalakasan, ang aming katugunan, ang aming gabay, ang aming patuloy po na Diyos na makakasama. Hawak kami nandito at makakasama sa lugar na sa piling mo ay pangwalang hanggan. Pinupuri ka namin at sasabay patuloy kapag ito po ang aming po dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen, Panginoon. Amen. Amen at amen. Nalaman po yung mga ashes para po sa pagkakaroon. Let us pray. Heavenly Father, once again, we praise you. We want to thank you. We want to worship you, Lord, for who you are, for what you are doing to our lives. Oh God, we want to thank you for the tough times. We want to thank you for the happy times. We want to thank you for all the things that you continue to do in our lives. We want to thank you, Lord, for your steadfast love that is new every morning. From the time that we wake up our eyes till the time that we close our eyes, Lord, you are there. You are there to strengthen us, to encourage us, to mold us, to keep us, to get through all the things that is happening in our lives. Lord, thank you so much for everything, for all the blessings that you always do in our lives, Lord. Thank you, Father. As a thanksgiving, we give you this offering, Lord.
We ask you, Lord, to accept this from this thanksgiving that comes for our hearts, Lord. Thank you, Father. Please accept this, Lord, as a sweet, sweet aroma before you. We thank you, Lord. We praise you. These are all our prayers in the name of our Lord Jesus Christ and through the fellowship of the Holy Spirit. Amen. Ngayon, salamat po sa Panginoon ngayong umaga nito at salamat po sa mensahe sa bawat sa akin. Kami nga po napakabuti ng Diyos. At salamat po dahil may pag-ibig lang talaga ng Diyos ang siyang nagbubuklod sa bawat isa sa atin upang tayo makapagpatuloy sa kanyang gawain. At ngayon din po, patuloy po ang ating mga gawain. Every Wednesday po ang ating pong prayer meeting ay 6 p.m. po. Practice po ay every Saturday. Ngayon po, may announcement po dito ang main Youth Assembly po sa nakaano na ba? Wala sa February 25 po, ang kanila pong theme ay Alab ng Puso, Tugon ng Paglilingkod. Parang ano po yan parang follow-up na po pastor ng anniversary. Parang connect yung kanyang topic. Ayun, salamat nga po pala sa mga nagsilalo ng anniversary. Ayun po, sa February 25 po, Sunday, last Sunday po ito. 2 p.m. CBCC Main. Ang kanila pong guest speaker ay si Pastor Prince Gershon ba ito, Pastor? Gershon Encarnacion. Ayan. Ito po ay may ticket. Murang-mura lang po. 20 pesos lang po. Ayan, 20 pesos po. Ayun. Available po ito on February 18. So, paki-ayos lang yung lahat ng youth na magsisidalo and yung Godwin, si Kay at si Gavin po ang bahala doon sa mga magpapalista na youth na magsisidalo sa Youth Assembly po sa February 25. Ayan. Yun lang po yung sinend po sa akin ng mail. At ayun po, nabati na nga po pala yung may mga birthday. Ngayong umagang ito ay ito na yung pong napakabuti ng Diyos. Meron po tayong mga bisita. Salamat po sa Lord sa kanilang buhay at nakasama po natin sila sa ating pananambahan. Ayun po, unahin ko po muna yung kaisa-isa pong lalaki. Siya po ay anak ni Nanay Lita. Ayan, salamat po sa kapatid ng Marion Labigan. Ayun, welcome po. Pagpalain po kayo ng Diyos. Siya po ay dyan din po sa may asna nakatira. Ayan. Sumunod po ay si Jairis ba to? Ayan. Si Jai po ay classmate po ni Vera. Ano po? Ayan. Hopefully, ay makakasama na po natin siya sa ating pananambahan. Sa niyaya po ng Diyos. Tagapulo din po siya. Malapit po dun sa may super palengke tayo ng puloan. Ayan. Salamat sa inyong presensya. At gayon din po, yung pong ating newlywed, yung kinasal po ni Pastor Ma noong February 1. Ito po ay apo ng nanay at tatay ko at pamangkin ko po. Anak po ito ni Tita Baby nyo, ang eldest daughter po, si Erica J. EJ po, ayan. Lahat po ng mga bisita ay, may mga bisita pa po. Wala na po. Ayan. Inaanyahan po namin kayo sa unahan upang maipanalangin ng ating Elder Eliel, ang ating mga bisita. Dito po kayo para maipanalangin po kayo at ma-bless kayo. Ayan. Salamat sa Lord sa inyong mga buhay. Pagpalain po kayong lubos. Sige po, tumayo tayo para
ikanan ng ating kamay sa kanila. O Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay patuloy na lumalapit at tumulog Panginoon sa iyong mahal na presensya. Sa umagang ito Panginoon, Lord, kami Panginoon nagsama-sama Panginoon sa lugar na ito Panginoon. Upang ito Panginoon aming purihin, pasalamatan Panginoon, at dakilain Panginoon, at sambahin sa Espiritu at katotohanan Panginoon. Lord, salamat din Panginoon sa mga mensahe Panginoon na aming napakinggan din Panginoon. Ito Panginoon ang aming sandata Panginoon na magagamit namin Panginoon sa araw-araw Panginoon na pagiging bata Panginoon sa mundo nito Panginoon. Ay yung salita Panginoon na itanim Panginoon sa aming mga puso Panginoon upang hindi kami Panginoon malihis, maligaw Panginoon na anumang mga pagtuturo Panginoon na aming mapakinggan Panginoon sa aming kapaligiran Panginoon. Lord, salamat Panginoon sa umaga ito Panginoon sa aming mga bisita Panginoon na hindi ito Panginoon, pagkakataon lang Panginoon, nandito, na sila Panginoon, nandito Panginoon sa lugar ito Panginoon. Ito Panginoon ay ito Panginoon ang unang hakbang Panginoon na hindi pa Panginoon nakikilala sa iyo Panginoon upat lang makikilala Panginoon sa iyo Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanilang buhay Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang kanilang mabuhay Panginoon, ang kanilang mga kung sila may trabaho Panginoon. Ingatan mo po Panginoon ang bawat nasagalan ng Panginoon sa kanilang mga gawain Panginoon araw-araw Panginoon lalo sa mga trabaho Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu o Diyos, patuloy po magmumunat Panginoon sa kanilang buhay Panginoon. At sila Panginoon, ingatan mo Panginoon sa kanilang mga gawain Panginoon. Hanggang ikaw Panginoon ay lubusan Panginoon makilala sa kanilang mga puso Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagkakataon ito Panginoon na kasama namin sila Panginoon sa lugar ito Panginoon. Aming kapatuloy purihin, pasalamatan at dakilain Panginoon sa mga ito Diyos. Sandalangin namin sa iyo Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mamaya po, maiwan po yung mga worship team and dancers po. Meron po tayong meeting. Welcome po sa inyo lahat. Welcome dyan. I know you're a brother. Manatili po tayo katalo para po sa ating doxology. Maraming po salamat, dakilang Diyos, sa umagang ito at muli kami kapagpuri at kaluwalhati sa inyo. Ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo makapag-aharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Ganon.
rin tayo. Pati yung ating mga multi-leader. Magpe-pray si Ate Camille. Lord, maraming salamat sa araw na ito. Gawin mo sa mga salamat sa isip sa akin sa Lord. Maraming salamat po na matapos ang mga ibang sa mga sa inyo. Ayan, dito yung dancers with Ate Lordy. And worship team with Ate Len. Dito mo na yung worship team na iwan. With Ate Len. Dahil sama ko si Jan. Sama si Jan sa music. Sige, mag-ikot-ikot na muna doon sa kabilang linya. Kabilang side pala.